Isa na lang yung problema ni boss, hindi kumakambyo yung kanyang motor. Hindi umaangat tong drive pace niya. Dapat kapag tumakbo yung mga turbo, aangat yung drive pace sa tulong ng YCVT na motor at yung mga sensor niya. So kung papaandarin natin, aandar siya, pero kapag nirevolusyon, hindi umaangat yung kanyang drive pace. So ayun na lang yung kulang sa motor ni boss. At syempre, ayan yung ating isusolve at hindi natin ito titigilan dahil pagkakataon na rin natin tong pag-aralan yung ganitong klaseng problema. Kasi first time naming tumanggap ng NMAX na turbo. Pero ang mahalaga rito, hindi na siya gagastos ng 146,000. So mayroon din nila sa atin mga katropa na NMAX Turbo, bagong bago pa, 2 buwan pa lang yung kanilang motor. Pero ang problema, nahulog doon sa dagat, sa Limahong. Sa Limahong kasi mga katropa, mayroon doong part ng kalsada na paliko na. Pero kapag hindi ka taga rito sa Lingayen at hindi ka sanay doon sa Limahong, yung paliko na yun, hindi mo mapapansin yun. So nangyari, si boss, taga Bayambang sila, bumisita doon sa Limahong Beach, hindi nila alam, paliko na yung daan, na overshoot sila, nahulog yung motor. 2 buwan pa lang yung motor nila boss, bagong bago NMAX Turbo. Talagang lumubog yung kanilang motor. Di nila sa kasa pinagawa, pina-check at pina-estimate nila kung magkano yung overall na magagastos nila dun sa kanilang motor. Binigyan sila ng presyo na 146,000 lahat ng magagastos nila. So si boss, syempre, medyo may kalakihan yung kanilang gagastusin. Dinala sa atin yung motor para ipa-check kung mareremedyohan pa natin yung kanilang motor at kung mapapagana pa natin. Kasi mga katropa, itong dashboard panel pala ng NMAX Turbo, ang estimate nila dito ay 36,000 or 37,000. Mas mahal pa doon sa ECU o doon sa computer box. Ito yung kanyang computer box. Tignan nyo, kinalawang no. May tornilyo pa. Corrosion na. So, gagawa natin siya ng paraan para ma-survive natin at makaminos ng gastos sila boss. Titignan natin kung ano yung mga dapat natin gawin para magamit pa natin yung kanyang pyesa. Pero, syempre, kung sakaling sira na, talagang wala ng option sila boss kundi bumili. Pero hanggat maaari, kung kaya natin gawin ng paraan, gagawa natin siya ng paraan para hindi humantong doon sa 146,000 na gastos. So since na nag-corrosion yung mga socket niya, mga fuse box, at ito nga putol-putol na yung kanyang mga fuse box, dito sa kanyang dashboard panel na socket, corrosion na rin, sa ECU, corrosion na rin. Since panay corrosion yung kanyang mga socket, ang unang gagawin namin dito, i-sprayhan namin ng carb cleaner, degreaser, kung anumang klaseng pang-sprayan para matanggal natin yung mga corrosion niya, mga umido. Yung fuse box niya, i-convert na lang namin yung kanyang fuse box, tapos yung kanyang mga socket, putol na rin. So may nabibili naman ganitong socket, bibili na tayo ng socket, i-convert na lang natin sa ibang socket. Dito sa bandang likod, may mga nag-umido na dito. So, ang unang gagawin namin para ma-solve natin yung problema o para mabuhay natin yung motor nila boss ay yung mga corrosion muna at saka socket. Ganito yung ginawa natin sa fuse box ng motor ni boss. Nag-improvise na tayo ng fuse box, pero yung mga ibang matitino, hindi na natin tinanggal. Iniwan na natin dito sa dati niyang fuse box. Yung mga naputol-putol lang. Tapos ito, naghahanap kami ng mga socket ng relay. Tapos dito naman, sa kanyang knob, mayroong naputol. So ang gagawin namin dito, direct na, hindi na tayo gagamit ng socket. Ito yung ignition switch ni boss mga katropa. Tinanggal namin doon sa kanyang knob. Tapos ito yung nangyari sa ignition switch niya, nalusaw, kinain na ng corrosion, pati itong plate niya naputol. So imbis na bumili ng bago, siguro gagawa namin ng paraan tong ignition switch niya. Try natin kung mareremedyohan pa natin. Medyo may kamahalan din yung kanyang ignition switch. So try natin kung may survive natin. Ito yung na-damage sa susian ni boss mga katropa. So wala na, putol na yung kapartner niya. Putol na yung kabila dito. So ang ginawa natin, gumawa tayo ng paraan sa switch ng high and low ng Wave 125. Gumawa tayo ng switch ng high and low at meron tayong nahanap na parehas niya. Yung mga paan nito, inunat lang natin para magkasya dito sa guide. So ayun yung ginawa natin paraan. Okay, di ba?
Kamukhang kamukha nyo. So pagkatapos yan, i-assemble na natin. Ito, lilihain natin mabuti to. Yung dalawa dito, wala namang contact, pero umangat na, tatanggalin na natin yan. Wala naman silang contact dyan. Ang may contact lang dito, yung main supply na galing mismo ng battery, ito. Tapos itong dalawang to, papunta doon sa accessory na. So ito na yung gagamitin natin, yung galing sa Wave 125 na contact. Ito na yung knob na nirepair natin mga katropa. At ito yung pinalitan natin na naputol, na kinuha natin dito sa switch ng Wave 125. Tapos yung receiver niya mga katropa, nalubog din sa baha to. Nirepair ko din, nagpalit ako ng isang resistor. Kasi yung isang resistor na yon nagkaroon ng corrosion at natanggal na. So pinalitan ko siya ng resistor. So subukan natin mga katropa kung mainanap na natin tong ating knob. Kung na-remedyohan ba natin at kung makakatipid ba si boss or bibili ng bagong knob. Subukan natin. Okay. Okay, nasususi mga katropa. Siyempre, pag naisususi natin, dapat magkakaroon din ng supply dito sa ating mga socket. Sige gentle, subukan natin. So ang supply nito ay positive supply, naka-negative tayo. Dapat kapag sinusi ko, yung dalawang wire na to, magkakaroon siya ng supply. Iyon o, kabila. Iyon o, patayin ko. Iyon o. So good na mga katropa yung knob ni boss, 100%. Hindi na siya bibili ng bagong knob dahil na-repair na natin sa tulong ng high and low ng ating Honda Wave 125. So next natin yung kanyang mga socket. Nalinisan na natin lahat yan. Subukan natin yung kanyang ECU. Kung mapapasok natin ng diagnose. Naisalpak na natin yung pang-diagnose natin. Subukan natin kung mapapasok natin yung kanyang ECU. Kung good pa. Okay. Auto search tayo. Engine. Off. Naka-off naman. I-on natin. Okay. Yun. Napasok. Good pa yung kanyang ECU. Tignan natin sa monitoring. Off natin. Okay. So okay pa mga katropa, napasok natin yung kanyang ECU. So ito mga katropa, wala pa yung mga socket natin, pero pwede natin siyang i-bypass tulad nito. Nirekta muna namin doon sa 4-pin na socket. Sa 5-pin naman, dun sa mismong starter niya, pwede naman natin pagdikitin yung yellow red tsaka pure na red. Ichachamba lang natin kapag pipindutin dito, dapat timing din na ididikit mo to. So, ganun ang gawin natin gentle para makita natin kung nagre-return to. Okay? So, isusin natin. Kapag sinabi kong pindot gentle, pipindutin mo kasi sasabay ko yung pagdidikit dito. Ha? Okay? Pindot. Yun o. Alright. It's alive! Okay, meron na siyang redondo gentle. Yung ano muna? Kuryente muna, pre. Ikaw pumindot pre, tignan ko yung kuryente ha. Pero isasabi ko dito, sasabi ko pa rin to, okay? Pre, pag sabi kong pindot, pindot ha. Sige, pindot. Iyan o. May kuryente. It's alive na. So, ang susunod natin dito mga katropa, syempre titignan natin kung aandar yung motor ni boss. At kung napansin nyo, nung pinaredondo natin, ang daming tubig na lumabas. So, ang gagawin natin dito, bossing, i-drain natin yung langis. Tignan natin kung punong-puno ng tubig. Pag na-drain natin, ilalagay natin yung langis nila. Pero papaandarin natin kung sakaling aandar. Tapos, after 30 minutes, drain uli para salin na ng bagong langis. Okay? Naisalin na natin yung langis mga katropa. Nailagay na rin natin yung kanyang spark plug. Yung ano niya, gentle, may gasolina pa ba? May laman pa? Kalahati pa. So, okay na mga katropa. Subukan natin siyang i-start. Kung mag-i-start yung motor ni bossing. Gentle, ganun pa rin. Sabay tayo. Pag sabi kong pindutin mo, okay? So, pindot. Oops. Ay, nakapatay. Hindi under, nakapatay. Okay, isa pa. Pindot. Iyan o. Woo! It's alive! Daming ano. Good na good mga katropa. Alive na alive na yung motor ni boss. 146,000 umandar. Ngayon, titignan natin kung kakambyo. Kasi itong turbo mga katropa, ito yung kanyang kambyo. Yung parang starter motor, ito yung pinakakambyo niya. Tignan natin kung iikot yung gulong. Pag hindi umikot yung gulong, may problema sa panggilid. Subukan natin. Oy! Oy! So, buhay na buhay mga katropa, yung motor ni boss, nakaligtas siya ng 146,000 na estimate ng kasa. Ito, buhay na buhay mga katropa. It's alive!
Okay, isa pa dyan, isa pa, isa pa. Matutuwa si boss nito, matutuwa. Yung ngiti nito hanggang puwet. Wasak hanggang puwet ang ngiti ni boss. Ah, isa pa. Pindot. Iyan oh. One click. Ayos. Isang problema na lang. Yung pinakamahal, 37,000 dashboard panel. Ito. Pero hindi siya nakalagay. Subukan mo nga ilagay yung socket. Tignan natin kung gagana. Buhay na buhay mga katropa. Sige, tignan natin. Oh, bunutin mo na. Okay. So ito mga katropa, i-repair natin to. Tignan natin kung ma-repair natin. Kung makakaligtas si boss sa 37,000. Subukan natin siyang i-repair. Bossing, patanggal ako nito, i-repair natin. Pinaka-importante dito mga katropa. Yantel. Buhay na. Pindot. Iyon no. It's alive. Ang muling pagkabuhay ng Shokoy. Motor na lumalangoy sa dagat. Grabe, kalawang na oh. Buti na. Grabe yung kalawang niya. Oh. Grabe. Nag-GLS na. Oh. Ito yung dashboard panel ni boss mga katropa. Kung titignan natin sa likod, yun oh. Dami na mga damage. Hindi ko sigurado kung mare-repair pa natin to. Hanggang dun sa loob oh. Patay. Subukan natin siyang i-repair. Pero malamang ito na yung magiging gastos ni boss sa kanyang motor. Ito ang masakit, 37,000. Ito na yung dashboard panel ni boss mga katropa. Allows na. Wala na yung dashboard panel niya. Marami ng damage na capacitor, resistor, mga broken line. Tapos yung mga pin nung saksakan ng sakit dito. Yun sa ilalim. Putol-putol na rin halos. So wala na. Siguro ang magiging diskarte dito, hahanap si boss ng second hand. Kung gusto niya makatipid, second hand na lang yung ano niya, yung hanapin niya. Kaysa mag brand new 37,000, second hand baka mas makakamura siya. Pero ang importante dito mga katropa, ito, lahat ng sensor gumagana maliban lang dito sa dashboard panel, hindi na ma-recover. Sige pre, pindot. Iyon oh, isa pa. Iyan. Yun ang importante dyan. So yun ang mga katropa, kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor at malaki ang estimate ng kasa, katulad nung motor ni boss, 146,000. Kung gusto mo makatipid, syempre, kailangan natin pagtiyagaan na i-troubleshoot yung bawat wiring, lahat ng ito, i-troubleshoot natin. Tignan yung mga corrosion at kung ano pa yung mga sakit na naputol. Sa pagtiyaga natin, syempre, mas malaki yung matitipid natin. So yun na mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan na gagamit nyo sa inyong pangbuhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.